Lahat po tayo alam natin yung awit in English, yung pong Amazing Grace. So hayaan po ninyo na habang inaawit natin ito sa tuwing nagkakaroon ng pagkakataon, malaman natin what is behind. What is behind this song? Kasi po mayroong magandang kwento po kung paano nga isulat ang Amazing Grace. So nung araw po, nung 17th century, merong tao na nagngangalang John Newton. Isa po siyang English, taga Inglaterra. Namatay yung kanyang ina. No, maagang namatay yung kanyang nanay. At yun namang kanyang ama, isang mangingisda. Laging nasa laot, nangingisda, naghahanap buhay, or meron pang something pang ginagawa para kumita. At malalaman po natin bakit kinakailangan maglakbay ng malayo upang kumita ang mga ito bukod sa isda. So sinundan niya yung kanyang footsteps, yung bawat tiyapak ng kanyang ama kung paano mabubuhay. Ano po yun? Newton began his life's career by searching throughout the African coast. Pumupunta siya ng Africa para ano yung gagawin niya? For slaves. Nanguhuli. Yung po mga panahon na yon, doon nagsimula na yung mga blacks, which all of them came from Africa, of course. Kaso paano silang napunta ng Europa? Paano silang napunta ng West? Of course po yung slave trade. Imagine that. Nung 17th century, ang isa sa pinagkakakitaan ng mga tao noon, nanghuhuli ng mga blacks sa Africa at dinadala sa West para maging slaves. Slave trade. Me, myself, as of now, sa mga panahon na ito, hindi ko mawari. Paano mo magagawa sa kapwa mo tao na nananahimik siya sa buhay niya, bigla mong dudukutin, ibebenta mo bilang alipin? And yet, ginagawa po nila yun ng araw. No, ginagawa nila yung araw at naturingan silang mga Christians by that time. Mga Christians. And yet, yun po yung ginagawa nila. At ang ginagawa lang pangatwiran, kasi ang Bible naman daw, pro-slavery. Tayo nga raw ng mga anak ng Diyos, tinatawag na slaves nung araw, di ba? And even the Lord Jesus Christ daw, wala naman siyang sinabing against slavery. So okay lang daw. Nag-utos pa nga ang Panginoon, nag-utos pa nga si Pablo, na slaves. No, sumunod kayo sa inyong mga masters. So akala nila nung araw, ang Bible pro-slavery. Pero nagkakamali sila. Anyway, ang Panginoon marami siyang kapamaraanan upang itama yung ginagawa ng kanyang mga anak. So hinuhuli nila, isasakay sa mga bangka by that time, mga barko, at dadalhin sa Inglaterra or anywhere in the world, ibinebenta ang mga taong ito. I know today meron pa rin ganyan. At kailan lang, di ba? Even nowadays, aalukin ka ng trabaho, magantong sahod mo, dadalhin kita sa gantong lugar. Yung pala, pag nandun ka na, slave pala ang kalalabasan. May mga Pilipino pong ganyan. At yung klase ng slavery ngayon, hindi po ba doon sa mga pogo? Dinadala sa ibang lugar, sa Vietnam or anywhere, yung pala gagawin silang slave. Sila ngayon mga nangi-scam. Kung hindi man pogo, mga scammers. Ginawang alipin, kinuha ng pilitan, ginawang alipin. So yan po yung trabaho ng araw ni John Newton. Slavery. Slavery. Yung nga lang ngayon, ibenta mo yung anak mo, talagang hindi pwede yun. Ibenta mo yung pamangkin mo, hindi pwede. Masama yun. That's against the law. Pero nung araw, imagine that, nangahunting yung kanilang ama, yung ama ng tahanan, hindi na nakabalik. Yung pala hinanting ng mga whites, dinala sa bansa na ginawang slave. Kaya po nagkaroon ng mga blacks sa Europe, nagkaroon ng blacks sa West. At yung parte ibaba ng US, di ba? Yung Haiti, puro blacks ang naroon. They were slaves before. Hindi na natin inabutan yun, pero meron pa rin. At iba nga ang mukha ng slavery nowadays. So, kumikita ng limpak-limpak na salapi si John Newton sa pagbebenta ng kapwa-tao. So isang araw po, habang sila nasa laot, dala niya yung kanyang mga slaves, kasama yung kanyang mga tauhan, kasi po kumita na siya. They encountered a storm that swept some of his men overboard, maraming namatay, nalunod, and left others with the likelihood of drowning. May mga nakaligtas pero agaw buhay or let's say hirap na hirap kasi muntik nang malunod. So, ang ginawa ngayon ni John Newton, with both hands fastened onto the wheel of the boat, para hindi sila gumewang-gewang, no? Newton cried out to God. Kasi mga Christians sila eh. They know the Christian God. So, noong mga panahon ito na sila yung muntik-muntikan ng mamatay, nanalangin siya.
Nanalangin po siya sa Diyos. At sasabi niya, Lord, have mercy on us. Dito pa lamang makikita natin, nakita ni John, yung napapariwara na ang kanyang buhay. At the same time, bigla siya naging makatao. Sabi niya, Lord, have mercy on us. So after po ng 11 hours of steering, padiretso sa bagyo, after 11 hours, the remainder of the crew found safety with the calming of the storm. So mahaba pa, 11 oras pang inabot ng barko, na muntik-muntik silang mamatay, halos tumaob na sila. Pero after 11 hours, yung nga unti-unti namang humupa na ang bagyong ito. So upon arriving safely home, ligtas lang nakauwi, buhay pa rin kahit paano yung ilan. Newton did not venture out to seek more slaves. Itinigil na niya ang slavery, ang pagbebenta ng kapwa-tao. Instead, he began to learn Hebrew and Greek. May something happened sa kalagitnaan ng unos ng bagyo na yon, na muntik na lang ikamatay. Merong nangyari by that time, especially nang siya'y matutong manalangin sa ating Panginoon. Nagkaroon siya ng interest na mag-aral ng Hebrew at Greek. Hebrew for Old Testament, Greek for New Testament. He occasionally accepted requests to speak about his conversion, of course, to real Christianity in front of various congregation. Imagine, katulad ni Apostle Paul, dating gagamitin ko yung term, napakawalang hiya, no? Naglalagay sa kapwa sa kapahamakan. Biglang nagbago. Si Pablo, di po ba, hindi makapaniwala maging ang mga disipulo na siya nagbago talaga. Because Paul was a church killer, church destroyer. Bilang a chief Pharisee, under kay Gamaliel na napakatalino sa law, imagine biglang nagbago. Nung huli mo siya makita, let's say, andun siya, aprobado niya habang binabato hanggang mamatay si Esteban. Paul was there, batang-bata, napaka-zealous sa kanyang so-called faith sa Judaism, to the point pinapatay talaga literally ang mga Christian sa harapan nila. That was Paul. Tapos nung muli kayo magkita, sinasabi niya, isa na rin siyang mananampalataya ni Kristo. It's very, very hard to believe. Even nowadays, di po ba? Meron tayong mga kilalang mga tao na talaga namang napakasama na ugali. Tapos isang araw, pagkagaling sa abroad, born again or Christian, hindi po ba parang napakahirap paniwalaan? Yeah, right. Kaya nga nasunog ang baga ako, kagagawan mo. Wala kang ginawa kundi magpainom ng magpainom. Ako naman walang ginawa kundi uminom din naman, syempre. Di ba hindi sila naniniwala agad? Yeah, right. Ano namang kalokohan yung nagawa mong yan? Siguro may naihita ka dun sa church na yan din na nadaluhan mo, no? Maraming ngayon nagtatanong, nagko-question, totoo kayong naging born again to, naging tunay na Kristyano or what? Normal po yun. Even sa ating mga pamilya. Kung tayo mga naturingang mga black sheep sa ating pamilya, and one day pag uwi mo, or one day nakita ka lang ng mga kapatid mo, mga magulang mo, bigla ka nang nagpe-pray, tahimik ka ng parang anghel, hindi ka na nagko-curse, mayumi na inyong pagkilos, magalang ka na bigla, hindi mo na inaaway mga kapatid mo, hindi sila halos makapaniwala. And yet, ganun po ang ginawa ni John Newton. Sa harapan mismo ng mga congregation, inihayag niya yung kanyang tunay na pagiging Kristiyano. Hindi katulad ng dating Kristyanuhan, no? Na kumikilala sa Diyos, pero nagbebenta ng kapwa-tao. And nowadays, maraming ganyan. Maring literally, hindi tayo nagbebenta ng kapwa natin sa iba upang pagkakitaan, pero there are many ways people are doing that now. Habang sila ay religyoso. Ilan yung kumikita illegally, pero relihiyosong tao? Hindi po mabibilang. Huwag na tayong magbilang. Hindi po mabilang yan. Naturingang Kristiyano, pero ibinebenta one way or the other, directly or indirectly ang kapwa-tao. Ganun po si Newton. Pero nagbago na siya. Ito ngayon ang kanyang patotoo sa maraming congregation. At hindi lamang po yun. Newton was eventually ordained. Naging pastor. And began to lead his own church. Imagine that. Just like Apostle Paul. From being a church killer to a church builder. Ngayon, one way or the other, naging ganyan din tayong lahat.
Maring hindi natin literally dinidestroy isang church, pero ano ginagawa natin? Sinisiraan natin. Sinisiraan natin yung pastor doon. Sisiraan natin, magiging marumi lagi ang nakikita natin ginagawa nila. Di ba? Ganun naman tayo. Lahat sino hindi nanggaling sa ganun? Even me, myself. At one point in my life, naging atheist ako. I really don't believe in God. Mas naniniwala ako kay Jose Rizal kasi may picture pa nga siya eh. Naalala mo yun, Nani, meron tayo dating picture ni Jose Rizal. I don't know kung saan galing yun, pero meron tayo nun sa bahay. Mas naniniwala kay Jose Rizal kasi historically, nandun siya at marami siyang selfie. Mahilig po sa photograph si Jose Rizal, kaya magsasawa kayo sa mga pictures niya, nagkalat po. Hindi lang yung nakatayo siyang ganyan na parang papunta na sa martyrdom. Marami po siyang larawan. Habang nasa teatro, habang kausap niya sila Del Pilar, sila yung mga generals by that time, may ibang mga heroes. Marami siyang pictures. Sabi ko, mas naniniwala pa ako kay Jose Rizal kaysa sa so-called God na hindi naman natin nakikita. Nasaan siya? Especially sa hirap ng buhay, nasaan siya? And you know what? Of course, katulad sa naging karanasan nating lahat, maaaring mas masahol pa yung mga nakaraan ninyo. One day, bigla lang naroon ang presence ng Lord sa ating buhay. Katulad ni Apostle Paul, katulad ni Newton, at katulad po nating lahat. So it was December 1772, doon po sa Inglaterra, at the age of 47, John Newton began the writing of a hymn that would grow increasingly more popular throughout the years. At yan po yung istorya ng Amazing Grace. So next time pong aawitin natin yung Amazing Grace, isipin po natin yung true to life story, which is very, very amazing. Kung saan pinakita ng Panginoon yung kanyang grace sa isang taong naglulunoy sa kasalanan at walang kamukat-mukat, biglang pinansin ng Diyos. Inabutan niya ng kanyang kamay. That is the grace of God. Yung pong grasya, ang ibig sabihin po ng grace, God is giving us something we do not deserve. That is grace. Many things in this life we do not deserve. But we have it. Ibinibigay ng Diyos ng kusa. Kaya nga pa sinabi sa Romans 5:8, di ba? Na habang tayo naglulunoy sa putik, malalim na putik ng kasalanan, doon pa nga ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. That is God's amazing grace. At yun po yung title ng mensahe for this day. God's amazing grace. So pag-uusapan po natin, yung karagdagan pa bukod sa naging experience ni John Newton, ano pa ba yung mga nilalaman? Mga katuruan, ilang mga verses sa Bible na nagpapatunay na indeed, God's grace is amazing. Ibinabalik ko po itong mga ganitong klase ng mga messages, especially, lalo na't meron tayong mga baguhan. I would like to introduce God to you. Not the way before. Because the world, kapag ang mundo nag-introduce sa Diyos, mali. Like Newton, Kristiyano siya by that time. Naniniwala siya sa Diyos ng langit. And yet, look at his life. Maraming ganyang klase ng tao noon at hanggang ngayon at sa mga susunod na panahon. At naging ganyan din tayo. Religyoso, pero salbahe. Ngayon po, i-introduce natin yung Diyos na mismong tumawag, humipo, tumulong, nagbago kay John Newton. And that is the God of heaven, of course. There's only one God. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Iisa lamang po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iisa lamang si Elohim. Iisa lamang si Yahweh. Iisa lamang si El Shaddai. Iisa lamang si Jehovah and so much more. Yun po yung Diyos na pag-uusapan natin ngayon. And we will further learn. Ay dadal deeper natin ngayon, especially sa mga baguhan. Sino ba itong Diyos na ito ng Kristyanismo? Sino ba yung Diyos na aking tinanggap? Kailan lamang? Pag-uusapan po natin. At ano yung nangyari sa aking buhay? Anong klaseng grasya itong aking naranasan? Na even though I was weak, now I am strong. Even though hindi ako acceptable, He accepted me. Even though I am unworthy, He made me worthy of all of these things. Pag-usapan natin, ano muna yung unang bunga ng grace na naranasan natin? Of course, God's grace Christian Church, God's grace ushered us, number one, ang pinakauna, unto salvation. Hindi po muna ibibigay ng Diyos yung mga pagpapala. Lord,
ibigay mo lang tong salary increase na ito, tatanggap na ako sa pangalan ninyo. Lord, tumangkad lang ako kahit 2 inches or 1 inch. Sasama na ako sa church. Lord, medyo pumusyaw lang ng konti ang kulay ko, okay na. I will be your servant. Lord, yumaman ako. Lord, magkaroon ako ng coaching ito. Lord, maipatayo ko lang yung bahay ko, then I will follow you. That is wrong. Ibang Diyos po ang sasagot doon. Small g. The God of this world. And that is Satan himself. Yes, kaya pong magbigay ng demonyo ng gusto niyang ibigay sa atin. Always remember that. Hindi po lahat ng tinatamasang kayamanan ng tao galing sa taas. Majority po dyan galing sa ibaba. From Satan himself. The God, small g, the God of this world na bumubulag sa maraming tao. Ang Diyos po hindi. Ang uunahin niyang pagpapala sa atin? Salvation. Yun na muna. Yun na muna. Ang patunay po, Ephesians 2:8 and 9. For by grace, you have been saved through faith. Kasi yung unang grasya ng Panginoon, naglalagay siya ng ano raw? Gabutil ng mustasang pananampalataya. Kasi hindi natin magagawang maniwala sa Diyos kung wala tayong faith. At yun po ang isa sa unang ibinigay ng Diyos sa atin, dun sa araw na tayo tinawag niya. Biglang isang araw, habang nasa kasagsagan ng pagkakasala si John Newton, John, I love you and this is my grace to you. Here is faith. Yung pong gabutil na mustasang pananampalataya na yun is good enough for a person to be saved. And it must of course grow later on habang lumalalim sa pananampalatayang Kristiyano. So, by faith, grace through faith. At ang sabi po dito, and this is not your own doing. Ang kaligtasan mo, wala kang kinalaman, period. Wala. It is the gift of God. Regalo ng Diyos. Not as a result of works. Kahit lumakad ka ng paluhod hanggang doon, habang nananalangin, walang saysay yan. Walang saysay kung wala yung tunay na Diyos, yung tunay na relationship sa Creator of heaven and earth. Kahit buhatin po pa yung mga mababigat na bagay na yan, every year. Kahit punas-punasan mo pa ng panyo yan, every year. Kahit halikan mo pa yung paa niya yan, natutunaw na nga yung paa. Ilang labi nang humalik sa paa na yun, natutunaw na. Pinakita dati yan sa news. Natutunaw na. Isipin nyo, iba't ibang klaseng nguso. Iba't ibang klaseng nguso ang humalik doon, hahalik ka din. I mean, hygiene naman. Di ba napaka-unhygienic? Papahid mo yung panyo mo, ilang panyo pinahid doon, hindi naman lahat ng panyo malinis. Tapos pagpahid mo doon, papahid mo sa mukha mo ngayon. Yan yung mga dating ginagawa ng tao. Pero pag nalaman natin, ano bang dapat nating gawin according sa Bible, kung talaga meron tunay na yung pananampalataya, we will see all of those things wala sa Biblia. Hindi po nakukuha, hindi po resulta ng paggawa ng mabuti, pahalik-halik, papunas-punas, pabuhat-buhat, ang kaligtasan. Kaligtasan muna, tapos ano yung magiging bunga ngayon ng kaligtasan? Tamang paggawa. Tamang practice dyan sa iyong pananampalataya. So sabi dyan, ito hindi resulta ng works so that no one may boast. Ilan yung narinig ko sa TV kailan lang, no? Nakapagtapos ng pag-aaral ang aking mga anak. Dahil alam, pumunta kasi ako doon, humalik ako sa paa niya. Doon nung simbang gabi, nagsimbang gabi ako ng dire-diretso. Kaya ito po, meron akong taglay ngayon na pagpapala. Binili mo kung ganun, yung pagpapala na yan. Hindi nila nare-realize, they are buying, ano man yung mga blessings na natatanggap nila, they are buying it. They are not really gifts, kundi binili nila. At ang masahol pa, ang thinking nila, binibili nila mula sa Diyos. Wala po tayong dapat bilhin sa Diyos. Dahil ang Diyos nagbibigay ng kusa. Gift nga eh. Saan tayo nakakita ng gift na binibili? Siyempre, bibilin yun nung magbibigay sa'yo. Pero ikaw mismong tatanggap ng gift, hindi mo binili yun. Kusang ibinigay nung taong sa'yo ay nagmamahal. So maraming wrong thinking ang tao. Dito po lamang napatunayan natin, hindi by works ang kaligtasan. Grasya ng Diyos lang ang panimulain ng kaligtasan ng bawat tao.
We are His workmanship. Tayo'y gawa mismo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kamay. Di ba, kumuha siya ng putik, hinulma niya, naging tao, at para maging buhay, hiningahan mismo ng Panginoon. Alam niyo po ba na yung mga kaluluwang meron ngayon sa mga katawan natin? That is the breath of God. Breath of God. Hininga ng Diyos. Kung bakit tayo nabubuhay ngayon, hininga ng Diyos. Even scientists po, hindi lang mawari. Nasaan yung life? Saan nanggagaling yung life? Alam natin na buo sa sinapupunan ng nanay yung bata, and somewhere along the way, biglang tumibok ang puso. Pero paano nagsimula ang lahat ng yun? Paano nagsimulang tumibok ang puso? Nasaan yung power? Where's the energy? Paano nagsimula ang life? Hindi talaga nila maipaliwanag saan nagmula yung pagpintig, unang pintig ng puso ng bata. They never know. But we know. Sinabi sa Biblia, hininga ng Diyos. Hininga po ng Diyos tayong lahat kung bakit tayo nabubuhay. At magiging mas lalong effective ang hininga na yan kapag tayo bumalik sa ating relationship sa Kanya. Then we will see. Ito ang tunay na buhay. Yung kasama sa Jesus. Naroon ang Kanyang paggabay. Tama na ang ating ginagawang pakikipagrelasyon sa Kanya. Yun po ang isa sa dapat natin gawin. Lord, I know I believe in you, but Lord, teach me, anong klase bang relationship ang gusto mo? Tell me what you want, Lord. Tell me what you need, and I will do it. Sa nagmamahalan naman, ganun din, di ba? Sa nakakita nag-I love youhan, tapos hindi naman ibinibigay yung gusto ng isa. Puro I love you ka lang dyan eh. Gawin mo naman in kind na lang yan. Kahit wag mo na akong sabihan I love you, ipakita mo na lamang sa akin na ako'y mahal mo. That's enough. More than words. Action speaks louder than words, ika nga nila. Ganun din po sa atin. So, since tayo po ay binuhay ng Diyos, hininga ng Diyos, iniligtas ng Panginoon, ano naman yung dapat natin gawin daw? Ano raw? Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. So, iniligtas tayo ng Panginoon mula sa lusak, hindi para magpatuloy na mag-enjoy sa lusak. Dahil ang Christianity po, hindi label lang. Kasi po marami po ginagawang label lang ng Christianity. Remember, kaya ipinost ko yun, marami pong fake Christians. Mapapastor man yan, evangelist, artista o hindi, maraming fake Christians. Christianity is just a label for them. For them, Christianity ay source ng pera. Ano pa ba naman ang nais ng tao sa mundong ito, kundi pera lang na naman, di ba? Power. Bago ka magkaroon ng power, ano muna kailangan mo? Pera. Kaya nga sinabi sa Biblia, the love of money is a root of all kinds of evil. Ang sabi dito ng Panginoon, oy, iniligtas kita, hindi upang mas maging libre kang gawin yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Iniligtas kita kasi meron akong inihandang dapat mong gawin. Ito ang gawin mo ngayon. Ngayong ligtas ka na. By my grace, iniligtas kita. Iwan mo yung ginagawa mo. Itong gusto kong gawin mo, yan ang unahin mo. Now, imagine that in our lives. Nung tayo maging born again, meron ba talagang nawala na sa ating buhay? Meron ba tayong ginagawa noon na hindi natin ginagawa ngayon? Tell me. Or tell yourselves. Kung dati tayo mahilig magmura, napakadumi ng ating bibig, napakadumi ng ating utak, ngayong ikaw ay iligtas na papuntang langit, wala na ba yung mga bagay na yan? O nandun pa rin? Hindi tayo iniligtas ng Diyos para bigyan libre na tayong gumawa ng kasalanan. Ililigtas tayo ng Panginoon para tayo matanggal sa kasalanan at gawin natin yung mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin. Always remember that. Grasya ng Diyos. Hininga ng Diyos ang ating mga buhay. Ngayong Kristiyano ka na, ikamo, dapat meron ng pagbabago sa buhay mo. Yan ang laging hinahanap hindi lamang ng kapwa Kristiyano, kundi higit sa lahat, hinahanap ng mga tao around our lives. Kung talagang Kristiyano yan, bakit ganun pa rin siya? Kung talagang Kristiyano yan, bakit masungit pa rin? O kala ka ba born again yan, napakadumi ng utak? O kala ka ba born again yan? Sabihin niya na libre na lang yun, kaya hindi na ako maghihintay ng bayad, libre na lang. Born again ba siya? So isipin natin mga kapatid, nagbago ka ba talaga? Mula sa lusak, nahango ka ba talaga sa lusak? O nang maligtas ka ng Panginoon, thank you Lord, niligtas mo ako. At dumait ba ulit sa lusak na yung pinanggalingan?
Kasi po yung bumabalik sa lusak, maaaring nagkakamali lang siya. Akala niya ligtas siya, yung pala hindi. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, check yourselves whether you are really in the faith or not. Kasi po hindi natin pwedeng loko-lokohin ng Diyos. At lalo pang hindi natin pwedeng loko-lokohin ng mga kapatiran. We will know. We will know. Alam ng kapwa mo Kristiyano kung totoong Kristiyano ka o hindi. Bakit? Lagi ka nakikita, lagi ka nakaririnig. Lahat ng ginagawa mo sa buhay mo nakapost sa Facebook. Ano pang itatago ngayon? It's so easy to say, especially nowadays, kung peking Kristiyano ang isang tao o hindi. There's no more privacy these days. Kaya kung meron pang naloloko, talagang kulang na lang siya sa common sense. Dapat po habang ang information lumalaganap, dapat hindi ba mas mahirap ang lokohin? Kasi ang dami na nagkalat ng mga balita, ng mga katuruan about these scams or what, tapos naloloko ka pa rin. Search your own heart. Ito ba talaga yung bunga ng kaligtasan? Naloloko pa rin ako ng kapwa ko tao? Ito ba talaga ang bunga ng kaligtasan? Napapahamak pa rin ako sa paggawa ng kalokohan, ng kasamaan? Okay, so grace equals true salvation, and true salvation equals yung mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin. So, number 1 po yan. 4 lamang ito. So, ang unang bunga ng grasya ng Panginoon, salvation. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Pangalawa, God's grace reigns over sin. Kung totoong tinanggap natin o natanggap natin ang grasya ng Diyos, di sana, hindi na tayo under sa slavery ng kasalanan. Romans 5:20 and 21. Now the law came in, what? To increase the trespass. Kasi po yun ang reason kung bakit ibinigay yung 10 Commandments. Parang batas lang yan ng tao. Kung hindi naman kasi sinabing bawal tumawid dito, wala mang nakasulat. O, ganun ba? Yan, nasagasahan ka tuloy sa paa. Okay, mula ngayon gagawa tayo ng batas na no jaywalking dito. Ganun naman nagsisimula ang batas eh. Meron munang magagawang kasalanan, pagkakamali ang tao, tapos magkakaisip-isip, idagdag nga natin sa batas yan. Ganun din kasi nung araw, na ibigay ng Panginoon yung 10 Commandments, yun kasi ang nakikita niya sa mga tao by that time. Yun kasi. Kaya pa yung 10 Commandments, pag tinignan ng tao yan, salamin po ang 10 Commandments. Pag sinabing huwag kang magnanakaw, it means you are stealing something. Okay? Ang 10 Commandments po, salamin. Ibinigay sa mga tao yan to remind them that you are doing these things. And I'm telling you, thou shalt not. Yun po ang 10 Commandments. Anong nangyari ngayon yung mga tao? Lalo silang naging alipin ng guilt. Kasi alam nila, sa tuwing babasahin na yung 10 Commandments, lahat ng ito, hindi ko naman talaga nasusunod. Every day. So lalong tumindi yung bunga, yung guilt feeling after ipakita yung 10 Commandments. But, because of grace, but where sin increased, grace abounded all the more. Ito naman ang magandang ipinantapat ng Diyos sa kasalanan natin. Grasya. Parang sunog lang yan eh. Diba? Mas malaki yung apoy, mas maraming bumbero ang magbubuo ng tubig. Right or wrong? Right, diba? Simple lang, mas malaki ang apoy, mas maraming tubig ang ibubuhos. Ganun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Mas malaki ang ating kasalanan, mas ganun katindi yung grasya na kanyang ibinubuhos sa atin each and every day. Naalala ko, di ba, sa mga bata, ganyan din eh. O hindi man sa mga bata, mga kasama sa eskwela, kasama sa church. Di ba, ang tendency natin, kapag pasaway, hayaan mo nga yan, tira-tira na lang bigay mo dyan. Di ba, ang tendency natin, yung mga pasaway, talagang, ayaw ko muna makita ang kanyang mukha. Sa mga bata, ganun din. Sige, ang tigas ang ulo mo, yan ang kakainin mo ngayon. Di ba, ang tendency natin, revenge eh. Meron tayong vengeful spirit kasi ang mga tao. That's natural. Dahil minana natin yun sa ating mga ninuno. Doon pa lamang sa Hardin na Eden, at doon pa lamang nung patayin ni... Sino yung pumatay kay Nino? Si Cain, si Abel. Minana natin lahat yan. We have this angry, vengeful spirit lagi. Kaya ang tendency natin ganun. Pero ang Diyos po kasi hindi ganun eh. Kung tayo pag nagkakamali, lalo nating dinidiin ng tao, ang Panginoon po hindi.
mas malaki ang nagamang pagkakasala mo, mas maraming pag-ibig, understanding, grasya ang ibibigay ko sa inyo. Kasi po alam niyo kung hindi ganun ang ugali ng Panginoon, all of us here, we will go straight to hell. Because this day or yesterday, who can say na hindi tayo nagkasala sa Panginoon? Even in our minds, nagkakasala tayo. Yun lamang gumising ka kanina, tapos pag-iisipin mo pa, kung dadalo kaya ako, hindi. Araw ng pagsamba ngayon eh. According sa Ten Commandments, huwag daw kalilimutan yung araw ng pagsamba. Sasamba kaya ako? That is sin. That is sin. Ngayon, baliktarin natin ang kwento. Ito naman ng Diyos. May sakit na naman ang aking anak. Lagi naman may sakit to eh. Pagagalingin ko kaya siya o hindi? Ano sasabihin natin sa Diyos kapag ganun ang kanyang thinking? Bad God. Hindi kaya talagang Diyos eh. Kasi pinag-iisipan mo pa kung pagagalingin mo ako, pagpapalain mo ako, ililigtas mo ako, hindi. Right? Now, ibalik uli natin sa kanina. What about us? Do we consider ourselves bad kapag pati yung pagdalo, pinag-iisipan pa natin kung dadalo tayo sa pagsamba o hindi? Samantalang libre ka maghapon. Kung may pasok ka, mamayang hapon pa rin. You still have the luxury na matulog ng mahaba. Saka meron kang 6 days na bumawi sa tulog. Isang araw yung Friday. Then you will think, sasamba kaya ako mamaya? Lagi nating ibalik. Sabi nga natin, di ba? What would Jesus do? What would Jesus do kung meron din siyang pasok ng uwi niya 1:00, 2:00? What would Jesus do kung ang kanyang tulog 4:00 pa darating at yung gawain, kinakailangan siyang sunduin ng 8:00? What would Jesus do? Dadalo kaya siya sa gawain? It's so easy to answer, right? Kahit walang tulog si Jesus, He will be there for us. Now, what about us? Lagi bang struggle ang Friday? Lagi bang pagkagising natin, mini-mini mo? Ididiretso ko lang ng tulog ko o dadalo? Nasasaktan ng Diyos each and every time. Paggising natin sa umaga ng Friday, ganyan ang ating kaisipan. But you know what? Sa kabila ng ganung thinking natin kadalasan, God still loves us. His grace naroon pa rin para sa atin. Isa pa. Kadalasan kung bakit tayo nagkakasakit, sino may kagagawan? Tayo rin, di ba? Bukod sa virus, okay, fine. Nagbabagong panahon, okay, fine. Wala tayong magagawa dyan. Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Pero most of the things na ating nararanasan kung bakit nagpapahirap sa buhay natin, kadalasan po yan, tayo ang merong kagagawan. Tayo ang merong kagagawan. Pero ano ginagawa ng Panginoon? Pag nagkasakit ka, dahil sa naninigarilyo ka pa rin, nagbe-vet ka pa rin, tapos pag sunog na baga mo ngayon, hingi ka ng tawag sa Lord, pagalingin mo ako sa aking lung cancer. Alam mo, mabait ang Diyos. Malaki ang possibility pagagalingin ka pa rin. Even though kagagawan mo yung ginawa mo sa sarili mong katawan. Ngayon, malapit ng buksan. Malapit ng buksan ang mga tindahan ng alak sa bansang ito. Nung mabasa ko yun, sabi ko, this is it. This is it. Pero I was challenged. Now we will see. Maraming Kristiyano sa bansang ito, now we will see this challenge ngayon sa kanila. Na kapag nagbukas na ng maraming alakan sa labas, na we will see ngayon kung sino ang tunay na Kristiyano o hindi. Yes, it's happening soon. Sooner than we expect. After po ng alak, ano susunod? Siyempre, casino. Sunod-sunod na po yan. So kung sa Pilipinas, nagbabakasyon tayo at balik tayo sa pagiging makamundo, paano na lamang kung mismong dito na ating nagtatrabahuhan, magiging katulad na rin ng Pilipinas? Sino ang tunay na Kristiyano? We will see that. You will know if you're really a Christian or not. You yourself. Mga kapatid, malapit na pong bumalik ang Panginoon. Napapaligiran na ng kalaban ng Israel. Even the enemies from the north na binabanggit sa Revelation, nandyan na, and that is Russia.
Pumunta ka sa east. Andiyan ang China. The Lord is coming soon. Malapit na mangyari yung rapture. Yung isa-isang kisap mata, kukunin ng Diyos yung tunay na Kristiyano o tunay na anak niya. Now, you must decide kung magpapaiwan ka o hindi. Kung gusto mong magpaiwan, or kapag naiwanan ka, isa lang ibig sabihin nun. You're one of the fakes. Okay? Ang tunay na buong ng kaligtasan, sinabi na mismo ni Pablo yan sa paborito nating scriptures sa chapter 12 ng Romans, di ba? Magbago na raw tayo ng isip. Dapat daw po yung takbo ng isip natin hindi na katulad ng takbo ng isip ng mga taong makasinlibutan o hindi ligtas. So doon pa lamang matetest na natin ang sarili natin. Na kapag nakabasa tayo ng ito, wow! Yes! Then you are not really on the right way. You're still in the wrong way. Sadyang napakalapad talaga ng daan patungong kapahamakan at napakakitid ng daan patungong buhay. Piliin po natin yung makitid na daan. Ino-offer na po ng mundo, even ng country ito, yung mga kalapastanganan sa Diyos, yung pagsira sa sariling katawan. Now, it is your choice. The broad way or the narrow way that will lead to life. So, ang grasya ng Panginoon, paulit-ulit man tayo nagkakasala, andyan pa rin buhos siya ng buhos ng pagmamahal ng grasya, pero wag po nating aabusuhin ang Diyos. No one can mock God. Meron din pong salop ang Diyos. Kapag napuno ang salop, kakalusin niya ng ating Panginoon. At alam natin ang nangyayari sa Bible. May mga tao doon na Christian daw sila, biglang namamatay in an instant. Yun na nga lang kwento sa Biblia, di ba? According kay Apostle Paul, meron pong isang church sa Biblia, pag araw ng Lord's Supper, yun po kasing original Lord's Supper, meal po yun, talagang meal. May ulam, may pagkain. Yun po yung original Lord's Supper, hindi may kapirasong tinapay lang at malit na alak. Siyempre, hindi na pwedeng gawin sa mga simbahan niya, kundi ubos ang budget nila, right? Kung gumawa ng mga kapamaraan, mga maliliit lang. Pero ang tunay po na Lord's Supper, dinner talaga yon or meal. Okay, may alak dyan. Wine na 10% lang or I think 5% lamang ang alcohol content. The rest is dinidilute nila ng tubig. Yes, yun po yung alak na binabanggit sa Biblia. Buti pa na nadaanan ko yun. Kasi alak kami nag-usapan natin kanina. Pwedeng uminom na alak, pero diluted na maraming tubig. Yes, tubig. Konting-konti. Na halos hindi mo na mararanasan, malalasahan yung kanyang magiging alak. Ngayon, bakit po ba umiinom ng table wine? For the sake po ito ng mga bago. Bakit umiinom nga ng wine nung araw? Why? Hindi ba pwede ipagbawal na lang yan? Anyway, sinabi naman po sa Proverbs, wine is a mocker. Nang taong manginginom ay inilalagay niya sa kahihiyan ng kanyang sarili. Bakit nga naman? Bakit si Jesus Christ mismo? Bakit meron silang wine dun sa Lord's Supper? Mga kapatid, ang tubig po nun hindi nawasa. Walang bottled water nun. Ang tubig po nanggagaling mismo sa lupa, sa palon. Yung pong wine, yung pong alcohol, alam po natin to, nakakapatay ng bacterias. So meron pong scientific reason kung bakit ang tubig ng araw nilalagyan ng konting alak. Para mamatay yung bakterya. Hindi para maglasing. Na ginagawa naman ng mga tao by that time at ginagawa rin naman sa ngayon. Meron pang mga ngatwiran. Para mas effective yung gamot, yung alcohol sa sugat, iinumin ko na lang from inside out. Right? Of course, hindi makakalusot sa Diyos yun. Ngayon po alam na natin, ang alak pong sinasabi sa Biblia, diluted with many water. Hindi po katulad na iniinom sa ngayon. Hindi. Kung kayo may struggle pa dyan, then talk to the Lord. No? Talk to the Lord. Something is wrong inside. So, gracia that leads to eternal life through Jesus Christ our Lord. Hindi lamang yan. God's grace brings forth strength from our weakness. Yung grasya ng Diyos nagbibigay ng tunay na kalakasan sa ating mga kahinaan. Automatic na yan Yung po kahinaan pinag-usapan dito, yung kahinaan nating tukso, layuan mo ako. Na humindi sa anumang uri ng pagkakasala. 2 Corinthians 12:9 and 10.
But he said to me, si Pablo po ito, meron siyang hinihingi sa Panginoon, Lord, please, tanggalin mo na po itong mga tinik sa laman na ito sa aking buhay. Hindi ba many times sinabi ng Panginoon, no? Yes, that's biblical. Meron tayong mga problema kabigatan sa buhay. Ang tagal na natin pinagpe-pray, pero bakit hanggang yun nandyan pa rin? Maaaring ang sagot ng Panginoon sa kahilingan mo, no. Gagamitin ko ang kabigatan mo ngayon sa buhay para magbago ka. Para lalo kang humawak sa aking mga kamay ng mahigpit na mahigpit. Meron pong ganyan mga Kaya po sa prayer, kahit many years mo na pray, pag hindi pa binibigay, either hindi pa panahon, or talagang hindi ang sagot ng Panginoon, no. Lord, Canada, please, no. US, Lord, no. Boracay, no. Magstay ka dyan sa Baguio ninyo. I will use you whether in the barrio or in the city, and I will bless you. Kaya po merong no. Yes, meron pong no na sagot ang ating Panginoon. So, sabi nga, after na maraming kahilingan ni Pablo tanggalin sa kanya mga tinik na yun sa kanyang laman, ang sagot ng Panginoon, no. Why? Because my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. So sabi ni Pablo, ay, maraming salamat Lord sa inyong pagpapaliwanag sa akin. Kaya sabi niya, therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. O nga pala, kasi linawin natin, ano ba yung weakness na pinag-uusapan dito? Talaga nga bang kasi nilarayuman ni si Pablo, di ba baka meron na siyang sakit sa paa or what? Yun ba yung pinag-uusapan natin dito na weaknesses o sakit ni Pablo? Ang binabanggit po dito ni Pablo, yung nararanasan niyang sama ng loob sa mga taong nakapaligid sa kanya na walang ginawa kundi siya ay siraan. Kung babasahin po ninyo yung buong konteksto, yun ang pabigat, yun ang tinik sa dibdib ni Pablo. Kapwa niya tao na habang siya nagsisilbi sa Panginoon, wala namang ginawa kundi pahirapan siya. Human beings in his life. Parang sa atin lang, di ba? Napaka-perfect na sana ng pamilya natin, pero bakit ganun? Lagi lang merong isa o dalawang tinik sa dibdib. Right? Nakita natin, there's no such thing as perfect family. Let's strive. Gawin natin ng lahat upang maging perpekto ang ating mga pamilya. Pero ihanda rin natin ang ating mga sarili sa katotohanan. There's no perfect family at all. Wala. Minsan pinagpe-pray tayo, Lord, dali mo na nga sa timbok to tong taong to, kapatid ko na ito para maging maayos ng aming tahanan. Tapos biglang pala mag-stay forever hanggang mamatay. No? Yung pala merong itinuturo ang Panginoon sa iyo ngayon. Ngayong Kristiyano ka na, ano nga gagawin mo ngayon sa pasaway mong kapatid? Yung pala ikaw ang gagamitin, di ba? Kaya pala hindi tinatanggal. That person must be changed. Kapag tinanggal ko siya sa piling ninyo, lalong mapapahamak yan. So, ikaw mismo ang nakatalaga para ikaw ang gagamitin ko, para mabago ang taong yan. Yung pong way ng Panginoon, sabi nga po sa Isaiah, my ways are not your ways. My ways is totally different than your way. And this is my way. No, Pablo, mananatili yung mga taong yan sa buhay mo at doon mo kailangan kasi, di ba, matutunan natin silang mahalin, hindi mag-adjust to them, kundi katulad ng Diyos, lalo magpakita ng pag-ibig sa mga taong ito. The more nga raw ng mga taong tumutulig sa kay Pablo, hindi naniwala sa kanya. Lalo pa ngayon si Pablo, mag-aaral, magiging in tune with God para marami pa siyang maipaliwanag sa mga taong ito upang sila man ay maligtas din. Kasi nga naman, kung tatanggalin ng Panginoon yung mga tinik na yan, again, sino ngayon ang magtuturo sa kanila ng katotohanan? By that time, si Pablo nga, ang tinawag ng Panginoon to be the apostle to the Gentiles. So, ganun din po sa buhay natin. Isipin natin baka meron tayong mga kapwa-tao na gustong-gusto mo talagang mawala. Lord, please, tanggalin mo na sa buhay ko itong taong to. Hindi ko talaga magawang maging tunay na Kristiyano hanggat nandito siya. Sabi ng Panginoon, hindi. Kung kasapakat sa kalokohan gusto mong mangyari? May pamilya din yan. Siya lang naman nasa bahay, may pamilya yung pinapakain. Ipag-pray mo sa akin, mawalan siya ng trabaho. Hindi ba kawalan ng puso yung ganon? Minsan ba nag-pray tayo ng ganyan? Lord, yung pong boss namin, kung pwede po tanggalin nyo na. Kasi po, evil talaga siya. Hindi mo man inisip yung boss mo may pamilya. May asawa, may mga anak. Tumutulong pa sa magulang kung sakali. Tapos gusto mo siya mawalan ng trabaho. You're selfish. Isipin po natin yung mga kapatid, Kasi maaaring meron tayo sa atin dito nakakaranas ng ganyang kaapihan sa ating mga boss. Imagine that. Ano kinalaman ng mga bata, ng mga anak niya sa gusto mong mangyari sa boss mo?
Malinaw po ba yun? Nabuksan po kahit paano ang ating mga utak, mga isipan patungkol dyan? Don't do that. Masama po yun. Masama po yun mga kapatid. Let God work. Huwag mo nang utusan ng Diyos. Huwag na natin utusan ng Panginoon na tanggalin mo ng trabaho, mabungi na ba siya, or what, malugas ang buhok, or what. Sabihin mo lang, Lord, nagpapahirap po sa buhay ko ang taong ito. Kayo na po ang bahala sa kanya. At ang parte mo ngayon, ang trabaho natin, magbasa ng Bible. Makinig ng mga encouraging words para tayo tumibay at tumibay habang kasama natin yung taong yun. At the end of the day, sino ang magiging panalo? Of course, us. Sabi nga nila, di ba? Yung bakal sa kapwa bakal, yun ang ginagamit ng mga smith o ng mga panday. Bakal sa bakal talaga yan. So, ganun din po sa ating pananampalataya. Kaya nung matanggap ni Pablo yun, sabi niya, okay, maraming salamat, Panginoon. Sabi niya, therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses na nanggagaling sa kanila, insults na nanggagaling sa kanila, hardships na nanggagaling sa kanila, persecutions na nanggagaling sa kanila, at yung mga calamities, mga natural calamities pang dumating sa akin. Ang sabi niya, di ba? Tinatanggap ko ang lahat ng mga ito nang dahil sa mga sinabi sa akin ng aking Panginoon. Kaya sabi niya, for when I am weak, then I am strong. About calamities po, si Pablo kasi, ilang beses na siya muntik-muntikang mamatay. Di po ba, minsan pupunta siya sa isang gawain, talagang nagkaroon ng bagyo sa dagat. Ngayon, talagang nawasak po yung bagyo. Sa tingin po ba ninyo, hindi nag-pray si Pablong bago pa sila umalis, Lord, yung pong traveling mercy ninyo, ha? Inaasahan namin, bibigay ninyo, Panginoon. Kasi gawain naman po yung reason, bakit ako ladayag sa karagatan. Bumagyo nga at nawasak pa mismo yung barko. Kung may iba-iba lang si Pablo, dapat pala kay Poseidon na lang ako nag-pray. Yung God of the Seas ng mga Griego. Pero hindi po natinag. Hindi tumawag sa ibang Diyos si Pablo. Hinarap niya. Okay, may bagyo. Okay, nawawasak ng bangka. Okay, lumulubog na kami. Okay, nakasabit lang sa kahoy or what. Yun ang una. Tinanggap ni Pablo yun. Hindi humina ang kanyang pananampalataya. Pangalawa, nung nasa Pampang na sila, ano nangyari? Habang sila nag-iipon ng kahoy, nilalagay sa apoy, natuklaw ng ahas si Pablo. Sa isang araw po, nangyari yun. Muntik nang mamatay sa pagkalunod sa dagat, natuklaw pa ng ahas habang sila nag-gather ng woods. Hindi namatay si Pablo. Ano ngayon ang nakita ni Pablo doon? Indeed, God's grace is sufficient to me, for me. Ganun din po sa atin. Pag minsan tayo talagang dinapuan ng sakit, huwag nating isiping, ang Lord naman, ba't hindi mo naman sinagot ang aking panalangin, Panginoon? Huwag nating sisisihin ng Diyos. Maaaring hinayaan ng Panginoon mangyari sa iyan upang yung inyong pananampalataya lalong tumibay. Alam niyo mga kapatid, yung laging may pera, hindi naman nagpapatibay ng ng pananampalataya. Tayo ba yung tipo ng mga Kristiyanong kapag laging may pera, ang taas-taas ng pananampalataya natin kasi ang daming pera, walang problema eh. Doon ba nakukuha ang pananampalataya pag laging may pera? Pag laging may sahod, doon ba nakukuha ang pananampalataya? Kapag laging walang sakit, doon ba nakukuha ang pananampalataya? Of course not. Dahil hindi mo na kinakailangan pananampalataya doon, nandun na lahat ang gusto mo eh. Hindi lamang yun, ang tunay na kalagayan po ng buhay sa mundong ito, daranas tayo ng katakot-takot na hirap. Ang sino mang nangangarap na one day, wala na siyang dadaan ng pagsubok o hirap sa mundong ito, you are dreaming. There's no such thing in this life. Lagi at laging may problemang darating. Lagi at laging mayroong magkakasakit. Lagi at laging mayroong mamamatay. Laging mayroong naiiwan. Yan ang buhay. Pero sabi ng Panginoon, face it. Face them all. I say, real Christian. And you will experience the power in your weaknesses. At yun po ay galing sa grasya ng ating Panginoon. I know, pag nag-pray tayo, laging lang pakabig, di ba? Wala naman talaga magpe-pray na, Lord, mamaya habang nagdadrive ako, Lord, yung gulong ko pumutok ha. Wala magpe-pray ng ganun. Lord, pag galing ko sa opisina ha, dapat yung boss ko salbahay siya, masungit ha. Wala magpe-pray ng ganun. Pero isipin mo man yun o hindi, those things will happen. Kung paano mo siya nga harapin, doon ngayon nagkakatalo.
Kaya nga sa umaga pa lamang, dapat kino-quote natin sinabi ni David. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and will be glad in it. Wala pang nangyayari, maaga pa lamang, yun ang sinasabi ni David. Na sa ganon, pag dumating na siya sa buong maghapon, he is ready to accept it. And he's excited. Ano naman kaya ang gagawin ng Panginoon sa problemang ito na aking kinakaharap at this moment? So sa akin po, ganun doon. Yung ating mga attitudes, babaguhin din po yan. Dapat siyang mabago kung talagang ang kaligtasan ng Panginoon ay sumaatin. And next po, panghuli doon sa 4, God's grace gives us confidence. Yung pong kawalan ng confidence, kahit sa ating mga trabaho, sa lahat ng ating mga ginagawa, kapalpakan po lagi mangyayari, di ba? Mahalaga po yung meron tayong confidence. Meron tayong self-confidence, and most of all, meron tayong confidence na nangmumula sa ating Panginoon. Kasi pag wala tayong confidence, papalpak at papalpak yan. Sure. Sure. I think nararanasan natin lahat yan, right? Kung bakit kapag kapwa Pilipino mo kausap mo, talagang para kang nagtumutula dyan, para kang nasa entablado. Pero pag may ibang lahi na, hindi ka na makapagsalita. Wala na masabi. Mapimuskila. Kadalasan kasi, lang naman ang alam ng Pilipino eh. Mapimuskila. Kahit meron ng muskila, mapimuskila pa rin. Kahit hindi siyang ayon, aywa pa rin. Mangilan-gilang yung mga Pilipinong marunong mga tuwiran. Merong confidence ng mga tuwiran sa kanyang boss o mga kasama sa opisina. Mahalaga po ang confidence. Di ba? Kasi kung confident tayo, tanggap mo ang lahat. Pag may confident ka, pag harap sa salamin, di ba? Hindi ka malulungkot. Right? Yun ang tunay na confident. Kapag humarap sa salamin, buong-buo na ang araw ko. Hindi narcissism ang tinuturo ko dito, mga kapatid. Ang point po, tanggap mo ang sarili mo. And you are confident na yung mukhang yan iharap sa lahat nang hindi ka nahihiya. Right? Magkaroon po tayo ng confidence. I think that is one of the things na kailangan ng mga Pilipino magkaroon. Bakit hindi na napopromote? Bakit nasa isang sulok na lang? 20 years na siya nasa sulok lang. Walang confidence kasi. Paminsan-minsan magsalita ka, makipag-usap ka. Sir, 20 years na ako dito. Hanggang ngayon ba naman, assistant janitor pa rin ako. It's about time, sir. I want to be a janitor. Of course, hindi naman ganun. Exaggeration, siyempre. Kung alam mong worthy ka sa isang bagay, ipaalam mo sa mga taong may magagawa about that. Kaya paminsan-minsan kinakausap tayo ng mga boss, di ba? Oh, Enrico, is there any problem? Is there anything you want to tell me? Meron bang problema? Kung meron talaga akong gustong sabihin, sinasabi ko mga kapatid. Kung talagang wala, well, everything's okay. Everything's fine. No? Pero kung meron talagang problema, sabihin nyo, yes, I have a problem. No, ito ang mga problema ko. Ito yung mga laman na aking puso't isipan about this company. Then at least nalaman ng tao. At ipag-pray natin na kapag nalaman niya, hindi ka alaman lang. Meron siyang positibong gagawin sa ating request, sa ating mga boss, na ating mga nakausap. So confidence. Lalong-lalo na confidence by grace para humarap sa ating Panginoon. Ang sabi niya po sa sumulat ng Hebrew, anonymous po ang sumulat ng Hebrew, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Ang kapwa kasi tao, never talagang 100% kaya makisimpatya sa atin, no? Aminin natin yun, hindi po lahat totally makakasimpatya sa mga nararamdaman natin. Di ba, minsan nga, mismong asawa mo, hindi makasimpatya sa iyo, eh. Di ba? Yung bang naghihinga ka pa lang, mahal, yung bang imbis na medyo hagurin ka man lang, makisimpatya sa iyo, arte-arte mo! Kalalaki mong tao eh. Ayoko ng bad news. Gusto ko good news lang. Huwag naman ganun. Especially ng mga mag-asawa. Huwag naman tayong ganun mga kapatid. Ibalik natin yung panahon tayo nagliligawan pa lang. Meron ng problema. Ano yan? Ano all ears? Di ba? Iniintindi. Hindi mo pinagsasabihang maarte. Umaarte ka lang eh. Siguro ayaw mong maghugas ng pinggan, no? You know, dapat ano pa rin yung love, yung lambing. Di ba? Yes. Dapat nandun yung mga kapatid kasi, umbira naman. Ilang taon na lang, mamamatay na tayo. Mga kapatid, hirap na mga taong umabot ng 80. Yes. Opo. Hirap ng taong umabot ng 80. Even though malalayo pa tayo sa mga edad na yan. Yes. Di ba?
maging magiliw. Anyway, bunga naman ng Espiritu yun, di ba? Yung gentleness. Maging magiliw. Lalo na sa ating mga asawa, mga anak, mga kapatiran. The household of faith, ika nga ni Pablo. Especially to the household of faith. So, I hope yung mga mag-aasawa dito, be gentle with each other. Maging labing pa rin. Maglaba ka na ha. Ayan. Tapos habang naglalaba siya matapos, ay, meron pa pala akong dagdag ha. Maging magiliw, hindi nasasaktan yung tao, di ba? So, alam na po natin ang gagawin natin, ha? Ayan. Okay. So, sabi dito ng sumulat ng Hebrew, sabi niya, mabuti na lamang tayo mga Kristiyano. Meron tayong priest. Una, yung pong priest natin, which is the Lord Jesus Christ, hindi siya namamatay forever. Kasi po yung mga saserdote, namamatay kasi tao lang eh. No, hindi na magpapatuloy forever yung pananilbihan nila sa iyo. Kasi one day they will die. Pero sabi niya, mabuti na lamang meron tayong high priest, and that is the Lord Jesus Christ who lives forever. Na yung ministry ni Jesus Christ sa atin, it will be forever until heaven. Hindi lamang yon ang good news. Ang sabi dito, itong high priest na ito is the Lord Jesus Christ. He has been tempted, katulad natin, pero hindi siya nagkasala. Ngayon, sinong taong priest or sacerdote ang hindi nagkasala? Wala. Only the Lord Jesus Christ. Siya po yung high priest ng ating buhay. Siya yung spiritual leader, minister natin in this life and beyond. Kaya sabi dito ni Pablo, kaya nga mga kapatid, nung sumulat ng Hebrews, kaya nga, let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kahit po yung mga pagkakamali natin, pwede natin ihingi ng tulong sa Lord yan. Lord, meron po kasi akong nagawang maling decision, kaya nagkakawindang-windang ang buhay ko. Lord, patawarin mo po ako. At the same time, Lord, pwede pong ayusin ninyo ang bagay na ito. Kasi wala po akong kapangyarihan, to be honest, na yung gulo na ginawa ko, yung gusot na aking nilikha, maayos ko pa. Huwag po tayong mahihiya. Yun po ang sinasabi dito. Even in prayer, kahit tayo ang nagkamali, kapalpakan natin, meron tayong high priest, and that is the Lord Jesus Christ. He will always understand us. Kasi hindi ba kadalasan nahiya tayong mag-pray kasi may nagawa tayong kasalanan, pagkakamali. Pero kung tutuusin, mali po yun. The more nga po na tayo nagkakamali, nagkakasala, the more tayong lumapit sa throne of grace ng ating Lord. Alam niyo kung ano yung isa sa number one culprit kung bakit may mga makasalanan nagkakasala na nga, ayaw pa lumapit sa Panginoon? Satan himself and those evil spirits. Pag nagkamali ka, ano ba yung ginagawa ni Satan? Ibubuo sa atin ng Satanas, ng kalaban? Guilt. Huwag ka nang dumalo. Thursday, may nagawa kang ganyang hindi maganda, tapos dadalo ka pa bukas. Sick ka. Napaka-sick mo naman. Huwag ka nang dumalo. Yun po ang ginagawa ng kalaban. Igi-guilt trip tayo. Guilt tripping, yan po, master yan ng kalaban. Huwag ka nang dumalo. Nakita ko naman sa puso mo, iba talaga yung habol mo dun. Pagkain lang naman talaga eh. Tik ka. Huwag ka nang dumalo. Huwag tayong makikinig. Sa simula lang naman yan, siyempre. Later on, hindi ako kakain ngayon. Mamaya. Yeah. Kasi ganun po ang kalaban, mga kapatid. No? Manipulative, laging naninira. Nanggigil trip lagi. Kaya, the more na tayo nakagawa ng kasalanan, pagkakamali, the more po na magkaroon tayo ng confidence na lumapit sa ating Panginoon. Hindi po niya tayo aalimurain. Na lumayos ka, lumabas ka where there will be weeping and gnashing of teeth. There's no such thing. Lagi po tayong welcome sa ating Panginoon. And lastly po sa ating words to ponder, ang sabi po sa 1 Corinthians 15:10a, kalahati po ibig sabihin nun, but by the grace of God, ang sabi po ni Pablo, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. Ang binabanggit dito ni Pablo, kung sino ako ngayon, bunga ito ng grasya ng Diyos. Kasi alam na po natin si Pablo, church killer to church builder. At hindi siya magiging church builder, hindi siya makakaalpas sa pagiging church killer kung wala ang grasya ng Panginoon. Yun po sinasabi ni Pablo, I am totally different now. I am a servant of the Lord. To death I will serve Him because of His grace. Not because of me, because of the grace of our Lord. And you know what? Yun po ang plano ng Panginoon sa ating lahat. Yung kasalanan na yan,
Ano man na natin nagagawa, first, confidently lumapit tayo sa Kanya, and definitely, He will forgive us. Kung sincere po ang ating paghingi ng tawad. At pangalawa, He will restore us. Yung pong mga tanong na lamat-lamat, hindi po kasi nasa Bible yun, mga kapatid. Paano ko yan? Alam, parang baso lang yan eh. Paano kung nalaglag, nabasag? Kahit idikit mo pa yan ng mighty band o ng paste, di ba? Yung lamat nandiyan pa rin. Human thinking lang po yung mga ganun. Sa Bible po, there's no such thing as lamat-lamat. Once God restored you, wala nang matitira pa na nanggaling sa karumihan. You are new. Wala nang lamat. Kayang tanggalin ng Panginoon ang lahat ng yan kung genuine ang ating paghingi ng tawad sa Kanya. So we are what we are now. We are sons and daughters of our God. Magkaroon po tayo ng confidence, mga kapatid. Dahil bunga po yun ng grasya. Be confident to serve the Lord, regardless sa mga maririnig natin sa paligid natin. Anyway, they are talking about our past. Supposedly, yung ating past. So, ipakita natin yung ating now. Who we are, and we are Christians. Na ano man yung sinasabi natin, ano man yung iniisip natin, ano man ang ginagawa natin, bunga yun ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Nang siya'y magpakita ng grasya, nang tayo kanyang iligtas mula sa kapahamakan. Panghuli po, we are what we are by God's grace. We are saved, we will live forever, we are strong, and we have confidence that will help. Confidence that help, it will come in the time of our needs. Lahat po ng ating pangangailangan, sakop yan ng grasya ng ating Panginoon. Maraming salamat sa Lord. Tayo lahat po yung tayo manalangin. Lord, thank you for your grace. We know, Lord, mas marami pa, mas malalim pa ang maaaring sabihin ng Biblia about this topic. But Lord, make this the starting point. From today, Lord, at this point in time, ipaalala mo sa amin, Panginoon, ilagay mo sa amin mga puso't isipan, ano pa yung mga benefits ng grasya na ibinigay mo sa amin. At naniniwala kami, Panginoon, paglubusan namin naintindihan yung naging bunga ng inyong grace sa amin, makakatulog yung Panginoon para lalo kami maging faithful sa inyo upang unti-unti, dahan-dahan, magawa na po namin tanggalin or itigil yung mga pagkakamali, pagkakasala na aming nagagawa. Kaya Father in Heaven, thank you very much for this strength. Maraming salamat, Lord, na even though we are weak, now we are strong because of these words. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng kapurihan, kadakilaan, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, sa paggabay po ng inyong banal na Espiritu. Amen.